nasa linya ho lamang ngayon ang ating pong kaibigan na pinuno po ng Teachers Dignity Coalition sa kanilang balak daw po na protesta mamayang hapon. Magandang umaga po, Sir Benjo. Yes, Ma'am Cha, magandang umaga po and Mano Ted, good morning po. Good morning. Alam namin busy po kayo today dahil simula na ng klase dito po sa ating mga mag-aaral at yung mangyayari po na kilos protesta ng mga teacher natin mamaya sa Mendiola. Unahin po natin yon. Kasabay ng unang araw ng klase, ang nakatakda nyo pong rally mamaya dyan sa may Mendiola Bridge malapit po sa Malacanang. Dito po sa hinihingi ninyo na 15,000 across the board salary increase ng ating teachers. Ilan po yung ina-expect natin ng mga guro na sasama po sa kilos protesta nyo mamaya? So far po kagabi, about 100 po yung confirmed namin. Sana tumaas pa, dumami pa. At the reason po kung bakit alas 2, kasi po, Ma'am Cha, meron klase, yung mga pang-umaga. So yun ang ina-expect namin, yung mga pang-umaga na matatapos ang klase by 1 or by 12:30 ay pwede nang doon diretso, dito sa Mendiola po. Ayun. Oo. Yung tanong din dito ni Manong Ted kanina, Sir Benjo, bakit nga po ba sa Mendiola ninyo gustong ipanawagan ito pong taas sa sweldo ng ating pong teachers? Well, kasi medyo magulo po ngayon ang ating mga list, ang ating listatura, both houses of Congress, medyo kakaiba po, So kaya itong paghingi po namin pagpunta namin sa Mendiola, this is a symbolic po na pagkatok sa ating mismong presidente sa ehekutibo Dahil yung presidente po natin ay pwedeng magpatawag ng special session ngayong naka-recess ang ating kongreso para ma-resolve din once and for all yung mga problema natin sa Senado and of course para kumbaga influensyahan, hindi naman natin pwedeng sabihin na utusan dahil sila naman po ay magkaiba para magkaroon, pero influential ang presidente po dito sa listatura para po naman itong panawagan para sa aumento sa sweldo na nakabinbin po in both houses of Congress ay mabigyan naman po ng atensyon. At sa tingin namin yung Pangulo po ay napaka-instrumental para po dito sa aming mga isinusulong at pinaglalaban. Oo, so dalawa pala panawagan nyo talaga dito. Una, na yung pong para sa sweldo ng teachers natin. Pangalawa, special Senate session dahil pa rin sa patuloy na gulo sa Senado. Tama po, Sir Benjo? Kasama po yun kasi kung yung ating Pangulo ay magpatawag ng Senate session, syempre ma-resolve yung labanan, yung tunggalin dyan sa Senado. At pwede na sila magtrabaho. That is the time po na pwede na sila mag-focus doon sa mga panukalang mga batas. Oo, para lang po mas maintindihan din ng mga magulang natin nakatutok ngayon and even the public, bakit nga po ba, sir, unang araw ng klase, itinuon nyo na rin po itong inyo pong panawagan at ang inyong rally para lang po mas maintindihan nila? Opo, kasi ito yung pinaka mabuting panahon para mapansin po yung sektor ng edukasyon, yung magbubukas yung klase. At makikita ho natin yan, meron po tayong mga naglalabas yung Department of Education ng mga datos. Ganito karami yung kulang na mga classrooms, ng mga libro, ng ating mga facilities po sa eskwelahan. Makikita ho natin na naglabas ang DepEd ng 4 o 5 ng mga policies noong June 4, isang araw, pero naglabas ng 5 pulisya na may mga binabago dito po sa ating system sa Department of Education. Ibig sabihin, napapansin po yung sektor ng edukasyon pero hindi napapansin yung mga nagtatrabaho dito sa sektor ng edukasyon. And of course, primarily yung mga guro po natin ay hindi napapansin. Dinadagdagan yung mga trabaho dahil sa pagpapakilala ng mga napakaraming mga programa. Taon-taon po yan, minsan kalagitnaan ng taon, minsan ora-orada, kagaya ngayon. Dinadagdagan yung mga trabaho, yung mga pasanin ng mga guro, pero hindi nadadagdagan yung kanyang sweldo, hindi nadadagan yung compensation. So yun po yung iniaangal namin dito. Sana ay pareho. Pareho sila na binibigyan mo kami ng karagdagang trabaho pero ang bandang huli kami yung nagdudugtong ng mga pangailangan. Like for example, itong aral, di ba? Meron po itong sariling batas, may sariling pondo, pero in the end, mga teacher pa din pala ang magiging tutors ng walang karagdagang kompensasyon pero may karagdagang trabaho. Yun po yung aming gusto ko i-highlight po dito ngayong unang araw ng klase. Sana napapansin natin ang sektor ng edukasyon, pansinin natin yung pinakamahalagang mga tao na nandyan po working behind this education sector.
Itong inyong panawagan nga sa Malacanang, pero Benjo, alam naman natin na itong inyong gustong mangyari ay dapat na dumaan sa kaukulang panukalang batas. Ano ang inyong balak naman sa dalawang kapulungan ng Kongreso? Ted, meron na po tayong bills no, in both houses of Congress. No? Meron sa Kamara, meron din po sa Senado. Pero hindi pa yung binabasa no? Kahit sa committee level. Yun nga po yung aming kumbaga, masama ang loob namin dito, no? Sapagkat yung mga panukala no, na para sa social legislation, halimbawa, para sa mga manggagawa, para sa mga empleyado, no, para sa ating mga guro, no, sa mga ating mga mamamayan, ay hindi po ito no, nababasa. At yun po yung challenge natin sa ating Kongreso mismo, sa ating gobyerno, sa kabuuan. Ano po, no? Unahin naman ninyo yung mga taong bayan, huwag naman unahin yung inyong mga sarili. No? Yun po yung aming panawagan. Wala na bang tawad yun? 15,000 across the board na wage increase. Saan kayo humuhugot ng computation doon? Bakit 15,000? Opo, no, ito ay meron pong historical, no? Meron po na itong model no na noong 2008 pa, no, Manoted, ay pinasa ng Senado natin in particular, no. Pinasa po yung 9,000 across the board, the same scheme mo lang nagbago, no. Tumaas lamang po yung amount ngayon, no. Nominal amount naman po ito, no, yung 15,000, no, from 9,000 to 15,000, pero ilang taon po yan? 18 years po yun, ano po. So sinundan lang namin po ito, no. Binatay po namin doon sa mga inflation, etc., di ba? At yan po, no, 15,000. Pero Manoted, ito nga, based on our bill na po, no, na pinali Senator Risa at saka ni Kong Galang ng Valenzuela po sa House, no, ay meron po itong, ito po ay 2 tranches, no, 6, 5, 3, kaya 3 taon pa nga ito, no. Ang total po lamang nito, pag binigay ng minsanan, 210 billion. Pero pag ginawang tranches po, 84 billion yung first tranche, no. Tingin namin, yung 210 billion ano, na isang bagsakan na minsanan po, kaya-kaya ng gobyerno. 210 billion lang yan kumpara sa napakarami nating hinahanap ngayon ano, sa mga investigasyon ng Blue Ribbon Committee, etc. Oh, sige. So Benjo, kami aantaabay sa development itong inyong pinaglalaban at mamaya din sa inyong protesta diyan sa Malacanang. Salamat na marami, Benjo. Yes po, maraming salamat po, Mau Panyaga. Mga kapatid, si Benjo Basas po ng Teachers Dignity Coalition. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.